Ang maindayog na pagtunog nito ay hindi inaasahang nagbigay sa kanya ng saya. Napuno ng tunog ang silid at tila. Tuwang-tuwa si Dietrich sa nakikita niya. Habang pinapanood sila, naramdaman ni Ana na aliw ang Demon King sa kanya. Kinalaunan, nagulat si Ana sa balitang tinanggal na si Marilyn at hindi niya maintindihan kung bakit. Tinanong niya si Lance kung talagang wala na si Marilyn. Si Marilyn ang unang matandang tumrato sa kanya bilang tao. Si Lance naman ay nagkibit balikat lang at iniisip na si Marilyn ay isa lang ordinaryong tao. Pinapakalma siya ni Ana sa pagsasabing naging abala si Dietrich nitong mga nakaraang araw dahil sa kanyang kandidatura. Nalito si Lance at sumagot sa bata na abala rin siya at hindi lang nagbubulakbol. Ang mga mata ng bata ay tila nagpapahiwatig na baka magutom siya sa araw na yon. Natigilan si Ana sa gulat nang makita ito. Nabitin ang mga salita sa hangin, pero naramdaman ni Ana ang pag-apoy ng kanyang galit nang mapagtantong hindi man lang naparusahan si Lance sa kabila ng masamang trato nito sa kaniya. Nag-aapoy siya sa inis dahil ang mabuting si Marilyn ay tinanggal habang ang balasubas na si Lance ay naiwan. Dahil alam niyang mali ito, naglakas loob siyang isumbong ang lahat kay Dietrich. Natigilan si Ana sa harap ng pinto ni Dietrich habang naaalala ang sinabi nito na bawal pumasok ng walang pahintulot. Nagtatalo ang kaba at determinasyon sa kanyang puso. Nang subukan niyang kumatok, hindi gumalaw ang pinto na tila nilamon ng isang mahiwagang puwersa, kaya buong tapang siyang pumasok sa loob. Pakiramdam niya ay may mga puwersang humihila sa kaniya sa mas matindi pang pakikipagsapalaran. Pagpasok niya, sinalubong ang kaniyang mukha ng malamig. Nasimoy ng hangin na nanggagaling sa mga bukas na bintana. Napasigaw siya sa pagkalito, nagtataka kung bakit nakabukas ang mga ito. Dahil walang uling o panggatong, malamig ang tsiminea, at ang mga bukas na bintana sa palasyo ay mapanganib. Agad siyang tumakbo, patungo sa isang mahinang huni, at nakita si Dietrich na nakahandusay sa gitna ng tubig. Nakahiga si Dietrich na tila may matinding lagnat, nang hihina, at halos hindi man lang natatakpan ng manipis na kumot. Nag-aalalang naisip ng bata na dapat ay mas makapal ang kumot nito, lalo siyang kinabahan. Dahil hindi pa rin sumasagot ang lalaki sa kaniyang mga tawag. Si Dietrich, na halatang naiirita, ay inutusan siyang umalis na. Ngunit nanatiling matatag si Ana, at tiningnan siya ng may pag-aalala. Alam niyang hindi niya ito maaaring iwan sa ganitong kalagayan. Hindi pa rin ito sumasagot sa kaniyang pagtawag. Galit na inutusan siya ni Dietrich na lumayas na, pero hindi natinag si Ana. Hindi pa rin siya sumasagot sa mga tawag niya. Si Dietrich, na halatang naiirita na, ay pinapaalis na siya. Pero nanatiling matatag si Ana at hindi natinag. Sabi niya masyadong malamig, kaya nagtanong siya kung may gamot ba siya. Paulit-ulit siyang pinapaalis ni Dietrich at sinubukan pa nitong hatakin ang kumot ng mag-isa. Tinanggihan niya ang tulong ng bata, kaya medyo nayamot si Ana sa katigasan ng ulo nito, pero hindi nabawasan ang pag-aalala niya. Napasimangot na lang siya. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap niya, tila walang nag-aalaga rito ng maayos, lalo na't ang simpleng lagnat ay pwedeng maging delikado para sa isang bata. Ang ganitong sakit ay pwedeng maging malubhang panganib. Inabot ni Ana si Dietrich para tingnan ang kalagayan nito, pero ang tubig mula sa bimpo ay aksidenteng tumulo sa mukha niya. Dahil sa hiya, agad na humingi ng paumanhin ang bata. Naiinis namang hinablot ni Dietrich ang tela at itinapon ito sa tabi. Kahit halatang galit ito, nakangiting pinulot ni Ana ang tela at ibinalik ito sa noon niya, sabay pasalamat sa pagtulong nito. Mas lalong nainis si Dietrich sa ginagawa niya. Habang nakahiga sa tabi niya, tinanong siya nito kung may balak ba siyang umalis. Sumagot naman si Ana sa pabirong tono. Nagmungkahi si Dietrich na baka makatulong ang isang yakap para uminit ang pakiramdam niya. Tinukso niya ang bata ng may ngiti, at sinabing masyado itong maingay, kaya mas lalong sumasakit ang ulo niya. Pasuray-suray na bumalik si Dietrich sa kama. At mukhang masama talaga ang pakiramdam. Pinagmamasdan siya ni Ana at napagtantong seryoso ang lagay nito, kaya nagpasya siyang kumilos. Mas maingat niyang napansin na nakakandado ang pinto, at inamin ni Dietrich na sinadya niya itong ilak para hindi siya makapasok. Sa loob, nainis si Dietrich at biglang binuksan ang pinto. Tinatanong si Ana kung ano ang gusto nito. Si Ana naman, na naglalaro ng mga sanga ng puno sa labas, ay tuwang-tuwang sumigaw na gising na pala siya. Sinisikap ni Dietrich na makatulog ng kaunti, pero si Ana na punong-puno ng lakas ay maingay siyang ginising. Sa inis niya, sinabihan niya ang dalaga na tumahimik, pero ngumiti lang si Ana at sumagot na kanina pa siya hindi umiimik. Nilapitan siya ng bata at nagpaliwanag na may dala siyang mga sanga para gawing panggatong para uminit ang pakiramdam niya sa gitna ng panahon ng taglamig. Tiningnan siya ni Dietrich ng may pag-aalinlangan, iniisip kung masyado bang inosente ang batang ito, pero dahil sa mataas na lagnat, hindi na makapag-isip ng maayos si Dietrich. Dahil sa kawalan ng pag-asa, hinayaan na lang niya. Ang bata na gawin ang gusto nito, at masayang pumasok ang dalaga kasunod niya na parang papunta sa isang bago at kapana-panabik na mundo ng pakikipagsapalaran.
Nang gabing iyon, mahimbing na natulog ang magkapatid, habang nilulunod ang sarili sa matatamis na panaginip at nakaramdam ng kalmado, at ligtas sa mainit na yakap ng gabi. Biglang nagising si Dietrich nang may balisong na lumipad mula sa bintana, at muntik na siyang tamaan. Nagawa niyang sanggahin ang atake, dahilan para magulat ng husto ang upahang mamamatay tao. Sa mabilis na pagkilos, agad na gumanti si Dietrich sa pamamagitan ng paghagis din ng balisong. Dahil sa sugat ng salarin, napilitan itong umatras ng may pagkadismaya. Nagreklamo ang mandirigma na hindi siya makatulog ng payapa dahil sa walang katapusang pag-aalala at panganib. Pinag-isipan din ng mandirigma ang kakaibang ikinikilos ng bata. Hinahanap pala nito ang katulong na si Marilyn nang hindi man lang alam na espiya pala ito ni Luis. Hindi niya maintindihan kung bakit mas gusto ni Ana ang gawa ng tao gayong dihamak na mas magaling ang demonyong si Baal sa lahat ng bagay. Naguluhan siya sa kinikilos nito at napaisip kung nananatili ba ang dalaga sa tabi niya para sa proteksyon o baka may iba pa itong motibo. Naalala niya ang huling pagsubok para maging tagapagmana ang pagsasakripisyo ng pinaka mahalagang bagay para maging isang Grand Duke. Kailangan niyang isuko ang lahat ng kanyang damdamin at pagkatao. Ang demonyong si Asmodeus ang hindi nakikitang bantay ng pamilyang Lagrange. Ang iba, gaya ni Derek Lagrange, ay nagpaamo ng malalakas na demonyo na inalayan nila ng kanilang kagustuhan. Mga kaibigan, mahal sa buhay, at maging kapamilya ay naging biktima ng makapangyarihang si Asmodeus na naging tapat sa kanya para lang mapatatag ang posisyon niya bilang Grand Duke. Pinagmasdan ng mabuti ni Dietrich ang natutulog niyang kapatid na si Ana, napaisip si Dietrich kung ano ang mangyayari. Kung wala na siyang mahalagang bagay na maiaalay. Nagpakita ang hari ng mga demonyo at nagpahayag na kapag nabigo si Dietrich, nakatadhana siyang ulitin ang sinapit ni Roderick Lagrange. Pinupuntirya ng hari ng mga demonyo ang perpektong oras para sa kanyang sakripisyo. Ang kanyang batang kapatid na babae ang tila perpektong alay. Napaisip si Dietrich kung maniniwala kaya si Derek Lagrange o si Asmodeus sa ganitong panlilinlang, pero siniguro sa kanya ng hari ng mga demonyo na pareho silang maloloko dahil daan-daang taon nang pinapahalagahan ng mga tao ang pamilya, itinuturing, wala itong katumbas na halaga. Pagkatapos ng maikling katahimikan, nagbabala ang Demon King. Ang Demon King ay pinayuhan si Dietrich na huwag masyadong mapalapit ang loob kay Ana. Ipinaliwanag ng Demon King na noon pa man ay binalak na niyang gamitin si Ana bilang alay para masiguro ang kanyang trono. Pero sa kabila ng kanyang malupit na salita, dahan-dahan niyang hinaplos ang natutulog na si Ana habang nakakaramdam ng hindi maipaliwanag na kirot sa kanyang puso. Napaisip siya kung baka nalason ba siya ng lihim, kaya nagpasya siyang maging mas maingat. Kinabukasan, nakikipaglaro si Ana sa Demon King. Inabutan siya nito ng isang bote ng gatas na nagpangiti ng tapat sa bata. Siya ay masayang tumikim ng strawberry. Namangha si Ana kung paano nababago ng Demon King ang lasa sa isang alog lang ng bote. Para sa kanya, nakakagulat na napakamahusay at galante nito sa kabila ng nakakatakot niyang presensya. Noong tinawag siyang prinsesa ng Demonic King, sandaling nag-atubili si Ana pero tinanggap pa rin ang paliwanag nito. Sabi niya dahil siya ay kapatid ni Dietrich, napaisip si Ana kung bakit si Dietrich ang piniling maging pinuno ni Baal. Nagulat siya dahil ang bata pa nito, pero hinayaan na lang niya. Nagusto siya ni Baal. Pero itinatanggi ni Baal ang mga paratang na to. Gamit ang mahika, nagawa niyang palutangin ang mga libro sa tapat ni Ana. Maingat siyang kinalong ni Dietrich at ipinaalala sa kanya ang tungkol sa misteryosong siyensya na nagturo sa kanyang gayahin ang tungkulin ng mga magician sa kanilang lugar. Kalmado niyang ipinaliwanag na ito ang kanyang pinagmulan, kaya naman litong-lito si Ana habang siya ay humihingi ng tawad. Si Dietrich naman, habang nakangiti ng bahagya, ay tinanong si Ana kung anong libro ang pinili niyang basahin. Dahil nakaramdam ng kaunting pagkailang, nag-atubili siyang sumagot. Pinili ni Ana ang librong Bunny sa ilalim ng buwan, na agad niyang naalala bilang isang fairy tale na alam na niya simula pa noong bata siya. Buong galak namang inamin ng Demon King ang pagmamahal niya para sa librong ito. Pero bigla siyang naantala dahil sa isang katok sa pinto. Napaatras ang Demon King dahil nag-aalala siya kung anong mangyayari sa reputasyon niya kung makikita siyang relax na relax. Noong bigla siyang maglaho, naisip ni Ana kung gaano siya nakakatakot tingnan kapag gabi. Agad namang namukhaan ni Ana ang pamilyar na sulat kamay, ito ay kay Marilyn. Sa sobrang tuwa, napatayo siya at umasang hindi pa napapaalis si Marilyn. Pero pagkapasok ni Marilyn, biglang bumigat ang tensyon sa kwarto. Agad na napansin ni Ana ang misteryosong pulang aura nito. Ipinaliwanag ni Marilyn na matapos siyang palayain, wala siyang nagawa kundi ang magpunta sa hilaga. Inilahad ni Marilyn ang kanyang kamay kay Ana at niyaya itong sumama. Nag-alinlangan si Ana at hindi malaman ang gagawin, kaya naman napaatras siya. Nagulat at nagtaka si Marilyn, kaya tinanong niya si Ana kung bakit ito lumalayo.
Si Ana naman, na nauutal sa takot ay sinubukang ipaliwanag ang nararamdaman niya. Pero bigla siyang hinablot ni Marilyn sa kamay, ng buong lakas, na hindi na nakatanggi si Ana sa mga titig nito kaya napilitan siyang lumapit. Sinubukan ni Marilyn na pakalmahin si Ana, pero may napansing kakaiba ang bata. Ang malabong tingin nito, ang kakaibang aura, at ang galaw na parang isang manika, halatang kontrolado siya ng iba. Niyaka siya ni Marilyn, at noong sandaling iyon, naalala ni Ana ang ginawa niyang paglilinis dati, kaya sinubukan din niyang linisin ang aura ni Marilyn. Kahit nasasaktan na si Ana sa sobrang higpit ng yakap ni Marilyn, hindi siya sumuko, at patuloy na nag-focus ng kanyang enerhiya. Unti-unting, nawala ang pulang liwanag na kumokontrol kay Marilyn. Sa huli, tuluyan itong naglaho, at nabigyan ng pagkakataon si Marilyn na maging malaya. Nawalan ng malay si Marilyn at napahandusay sa sahig dahil hindi na niya kaya ang nangyari matapos makawala. Sa kontrol, pinanood ni Ana ang kakaibang kilos ni Marilyn na talagang nagpagulo sa isip niya at nagbigay sa kanya ng matinding sakit. Pagkagising ni Marilyn, nanginginig siya at napahagulgol sa iyak. Punong-puno siya ng pagsisisi sa kanyang mga nagawa. Sinubukan siyang pakalmahin ni Ana kahit nalito ito. At tinanong kung bakit siya umiiyak. Pero hindi tumigil si Marilyn sa pagmamakaawa at paghingi ng tawad kay Ana. Sa sobrang awa, sinubukan ni Ana na patahanin siya. Sabi ni Ana, wala naman daw itong ginawang masama. Pero biglang natumba si Marilyn sa sahig na parang isang manikang naputulan ng mga tali. Nagpanik si Ana at agad na nilapitan si Marilyn habang isinisigaw ang pangalan nito. Nagulat siya nang biglang sumulpot si Dietrich na halatang galit na galit. Umiiyak pa rin si Marilyn at basang-basa ang mga pisngi niya sa luha na nagpapakita ng matinding gulo ng kanyang nararamdaman. Biglang, binuhat ni Dietrich si Ana at pinaupo sa kandungan niya. Ang galit na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng sumabog matapos. Malinis ni Ana si Marilyn. Inamin ni Marilyn na kahit nagtatrabaho siya para kay Lady Leatrice, mahalaga talaga sa kanya. Sina Ana at Dietrich. Nang marinig ang pangalan ni Leatrice, agad na naalala ni Ana na siya pala ang unang asawa ni Derek Lagrange. Malakas ang impluensya nito sa buong pamilya Lagrange. Buong tapat na ipinakita ni Marilyn ang pagmamahal niya sa kanilang dalawa sa pamamagitan ng matatamis niyang salita. Hindi makapaniwala si Dietrich sa kanyang narinig at hindi niya maisip kung paano naging mabait si Marilyn sa kabila ng katotohanan ito. Pero ramdam ni Ana na totoo at tapat ang aura ni Marilyn. Noong itinaas ni Dietrich ang kamay niya, biglang kinabahan si Ana. Natatakot siya na baka patayin ni Dietrich si Marilyn. Ginamit na ni Dietrich ang kanyang dark aura magic kay Marilyn, kaya naman napasigaw si Ana. Sa takot at nagmakaawang huminto siya. Pero determinadong nag-utos si Dietrich na lumayo siya. Gusto lang niyang protektahan si Marilyn sa panganib na paparating. Humalang si Ana sa harap ni Dietrich at nakiusap na huwag nitong patayin ang babae. Galit na galit si Dietrich sa pakikialam ni Ana, at hirap na hirap siyang pigilan ang galit na namumuo sa loob niya. Si Ana naman, habang umiiyak, ay hindi umalis sa pwesto niya at nagmakaawa kay Dietrich na buhayin si Marilyn. Patuloy pa rin sa paghikbi si Marilyn at iginiit na kontrolado lang siya ni Lady Leatrice. Nakiusap siya kay Dietrich na siya na lang ang parusahan at hindi ang iba, habang sinasabing wala siyang balak na manakit ng kahit sino. Sinabi ni Marilyn na ang demonyo ni Lady Veronica ang kumokontrol sa kanya, at dahil wala na ang kontrol na iyon, malaya na siya. Naniwala naman si Ana sa mga sinabi ni Marilyn dahil nakita niyang totoo ang mga ito. Pero duda pa rin si Dietrich at nagtataka kung paano nakawala si Marilyn sa hipnotismo nito. Inamin ni Marilyn na misteryo rin ito para sa kanya. Ngayon, malinaw na ang isip niya na ang ibig sabihin ay hindi na siya kontrolado ng demonyo ni Veronica. Iniisip ni Ana kung gagamitin ba niya ang kanyang kapangyarihan para tuluyang linisin ang aura ni Marilyn gamit ang kanyang radiance. Pero nag-aalinlangan siya dahil kung ipapakita niya ang lakas niya, baka alilain lang siya ni Dietrich gaya ng nangyari sa kanya dati. Pero dahil sa takot, parang naparalisa ang buong katawan niya. Habang umiiyak at desperado na, sinubukan ni Ana na harangan si Marilyn. Binalaan niya si Dietrich na kapag sinaktan niya ang yaya, itatanim niya ito sa puso niya, at hinding-hindi na niya bibigyan ng gatas ang lalaki. Talagang binantaan niya ito sa oras na iyon. Samantala, si Marilyn ay nagmakaawa kay Dietrich na patawarin siya, at nangakong hindi na kailanman magsusumbong kay Lady Leotus. Puno ng takot at pagsusumamo, sinusubukan niyang iligtas ang kaniyang sarili. Sinubukan naman ni Ana na patahanin si Marilyn. Sa huli, dahil na rin sa sitwasyon, pinagmasdan ni Dietrich ang paligid, at sa huli ay sumuko na rin ito at umalis sa lugar na iyon. Nakahinga ng maluwag si Ana, at sa isip niya, nagpasalamat siya sa kaniyang mga pekeng luha dahil naging epektibo ang mga ito. Dahil sa tindi ng emosyon, napahagulgol si Marilyn at walang tigil na nagmakaawa. Habang si Ana naman ay buong lambing na niyakap siya, sinusubukang patahanin at pagaanin ang loob niya.
Naalala niya na ang sikreto tungkol sa isang napakalakas na Demon King na si Baal, na kayang tapatan ng diyosa ng araw na si Hera, ay kailangang manatiling lihim hanggang sa maging Grand Duke si Dietrich. Samantala, hindi makalimutan ni Dietrich ang sinabi ni Ana kanina na galit daw ito sa kanya. Inisip lang ni Dietrich na ang mga sinabing iyon ay gawa-gawa lang ng isang bata, kaya hindi niya ito sineryoso. Kinumbinsi ni Dietrich ang sarili niya na tama lang ang desisyon niyang itigil ang pag-atake kay Marilyn. Para kay Dietrich, si Ana ay isa lamang susunod na biktima sa labanan ng mga tagapagmana, at hindi niya ito itinuturing na bahagi ng pamilya. Kahit 3 taong gulang pa lang ang bata, buong loob na nag-eensayo si Ana sa pag-iespada. Doon sa hardin habang binabantayan ng mga gugwardiya ng Demon King. Masusing pinagmamasdan siya ng Demon King, at paminsan-minan ay binibigyan siya ng mga papuri. Palaging pinapaalalahanan ng Demon King ang bata na huwag magpapakita o magpapahuli sa iba. Habang itinataas niya ang kaniyang espada, kumikinang ang mga mata niya sa tuwa dahil sa mga papuri. Masayang tinatanggap ni Ana ang mga payo nito dahil naniniwala siyang baka may likas siyang talento sa pag-iespada. Gumamit ang Demon King ng mahika para palakasin ang kaniyang mga kamay at binigyan siya ng isang napakagandang espada. Dito, ay nakaramdam siya ng bagong sigla at determinasyong subukin ang kaniyang lakas. Mabilis na sumugod si Ana sa kaniya habang nag-eensayo sila. At ang Demon King, habang nakangiti, ay sinabayan lang ang kaniyang laro, at napakahusay na inilagan ang bawat hampas niya. Masayang nagpatuloy si Ana sa kanilang duel, nang ang kaniyang mga tira ay tila tumatama na sa target. Pero sa loob-loob niya, may pag-aalinlangan siya, talaga bang tinatamaan niya ang Demon King, o baka naman nagpapanggap lang itong natatalo? Huminto siya, tumalikod, at sumigaw na hindi naman talaga natalo ang Demon King. Samantala, ang hari, habang sinusubukan siyang amuin, ay nagkunwaring nagpupunas ng pawis sa noo na tila ba hiningal siya ng husto. Dahil dito, lalong nairita si Ana, at nakaramdam ng pandidiri dahil para sa kanya, sobrang dumi at nakakaasar ang ginagawa nito. Biglang binanggit ng lalaki na may sinabing importante si Dietrich sa kaniya, pero bigla itong tumigil sa kalagitnaan ng pagsasalita, kaya naman nabitin at nainis ng husto si Ana, buong bangis na. Inuutusan ni Anisa ang lalaki na sabihin kung ano ang mensahe ni Dietrich, pero tinawanan lang siya nito ng nakakaloko. Parang wala lang sa Demon King ang halaga ng mga salitang iyon, at binaliwala na parang alikabok. Sa sobrang galit, binitawan niya ang kaniyang espada at nagmarch sa palayo, habang isinisigaw ang kaniyang poot. At ang Demon King naman, habang kalmado pa rin, ay sinubukang makipag-ayos ng may tipid ng ngiti, hanggang sa makarating si Ana sa isang lungga ng aso sa hardin, at agad siyang naging kuryoso kung ano ang itinatago nitong sikreto. Napaisip si Ana kung saan kaya patungo ang misteryosong butas na ito, pero minabuti niyang huwag nang magtanong sa kahit na kanino. Alam ni na Dietrich at Marilyn na hinding-hindi nila siya papayagang lumabas. Napagtanto niya na ang kabilang dulo ng butas na iyon ay baka isa ring hardin. Kaya naman, ibinuhos niya ang kaniyang lakas para makalusot doon. Paglabas niya, bumungad sa kaniya ang isang napakarangyang hardin, at napatigil siya sa sobrang pagkamangha. Ang harding ito, na ibang-iba sa dati niyang kinalalagyan, ay may gintong fountain na kumikinang na parang galing sa isang panaginip. Dahil sa sobrang pagkamangha, bigla niyang naisip na kumuha ng kahit isang diamante para lang matulungan ang pondo ng Dahlia Palace, ang kaniyang mga mata ay hindi maalis sa mga disenyo kung saan tila nakatanim ang mga diamante. Pero agad din niyang iwinaksi ang ideyang iyon. Habang nagmamasid, naramdaman ni Ana, nakakaiba ang kapaligiran, at napagtanto niyang ang harding ito ay bahagi ng isang napakalaking palasyo. Biglang nangilabot si Ana nang may narinig siyang malakas na sigaw na sumira sa katahimikan. Napahawak si Ana sa kaniyang dibdib, pinigil ang hininga, at dali-daling gumapang pabalik sa kaniyang sariling hardin sa pamamagitan ng maliit na butas. Habang hinihingal, nagtago siya at naramdaman kung gaano kabilis ang tibok ng kaniyang puso. Pero tumahimik na ang paligid. Maya-maya pa, may mga bagong boses siyang narinig. May isang boses na galit na nagsasalita tungkol sa asul na mga mata, at nagbabanta pang dudukutin daw ang mga ito kung hindi ipipikit. Dito na siya kinabahan ng husto, at unti-unti na niyang naintindihan ang nangyayari. Nang sumilip siya sa butas, nakita niya ang isang grupo ng mga batang lalaki na pinagkakaisahan at tinutukso si Larry. Kinukutya nila ang bata dahil hindi raw nito mapahanga si Dietrich, at sinasabing ang Leotus Palace ay isang malaking katatawanan matapos nilang saktan at iwanan si Larry. Naduguan, parang wala lang na naglakad palayo ang grupo at iniwan ang bata roon. Naisip ni Ana, dahil hindi naman ito isang laro, hindi dapat humantong sa patayan ang lahat. Biglang naalala ni Larry si Alphonse, at ang mga plano nito si Alphonse na panganay na anak ni Leotus na sukdulan ang galit at poot kay Dietrich.
Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Ana kung ganoon din ba ang nararamdaman niya, habang naaalala kung paano ituring ni Alphonse si Dietrich na mortal na kaaway at galit na galit. Dito. Habang iniisip si Larry, tuso siyang nagbiro na binigyan pa nga niya ito ng cookies dati, sabay tanong kung galit din ba ang bata sa kaniya. Napahiya naman si Larry at nabulol na sa kanyang mga sasabihin, kaya hindi siya nakapagbigay ng malinaw na sagot. Nang mapansin ni Ana na nalilito na ang bata, ay nagtaka siya kung hindi ba talaga siya gusto nito, kaya minabuti niyang ibahin na lang ang usapan. Inosente niyang itinanong kung bakit siya. Bugbog sarado siya kung hindi lang siya nakatira sa Dahlia. Nagdilim ang mukha niya sa tanong ni Ana, at napagtanto niyang. Naglalakad ito sa tabi niya, iniisip na dahil lang ang lahat sa kaniyang asul na mga mata. Halo-halong emosyon ang naramdaman ni Ana, kaya lumapit siya. Para suriing mabuti ang mga mata nito, nabigla si Ulrich kaya namula siya ng husto. Nauutal-utal siyang sinusubukang intindihin. Kung anong nangyayari. Bigla niyang narinig na kaswal lang na sinabi ni Ana na napakaganda raw ng kaniyang asul na mga mata, habang sinusubukan niyang magtanong, pabirong itinuro ni Ana ang refleksyon ni Ulrich sa fountain, at masiglang idiniin kung gaano ka-attractive ang kaniyang asul na mga mata. Binaliwala lang ni Ulrich ang sinabi nito, at iginiit na hindi naman maganda ang mga mata niya, kundi kamukha lang ito ng mga mata ng mga taga-Timog na hindi niya gusto, pero ngumiti lang si Ana, at nagtanong kung bakit ba mahalaga. Kung katulad man ito ng mga mata ng mga taga-Timog, ipinaliwanag ni Ulrich na may matinding galit ang mga anak ng Lagrange sa mga taga-Timog, at inamin din niyang ayaw niya sa sarili niyang mga mata. Para maiba ang usapan, tinanong niya si Ana kung anong nagdala rito. Bago pa man ito makasagot, sumulpot si Dietrich, at agad na tumakbo si Ana sa kaniya. Nang mapansin ang sugat sa pisngi nito, nag-alala siya ng husto, pero hindi pinansin ni Dietrich ang pag-aalala niya, at malamig na nagtanong kung anong ginagawa niya rito. Matalim ang tingin ni Dietrich, na parang nagtatanong kung si Ulrich ba ang nagdala kay Ana. Napatalon si Ulrich sa biglaang paratang, parang isang palasong tumusok sa puso niya. Pero agad na sumingit si Ana, at ipinaliwanag na mag-isa lang siyang pumunta dahil sa init. Walang pakialam na sumagot si Dietrich na pwedeng makipaglaro si Ana kay Baal para malibang. Ang tingin ni Dietrich sa demonyong si Baal ay isa lang itong ordinaryong gamit, hindi niya alam na itinuturing ni Ana si Baal bilang guro at yaya. Sigurado siyang magagalit ito kapag narinig ang ganoong bagay. Gustong maiba ang usapan, hinawakan ni Ana si Dietrich sa daliri at tinanong kung sinong nambugbog sa kaniya. Mariing. Itinanggi ni Dietrich na may sumuntok sa kaniya, pero hindi pa rin mapakali si Ana. Kaya naman, nangako siyang aalamin niya kung sino. Sa kanila ang naglakas loob na gawin ito, at siya mismo ang re-resback sa may gawa nito. Mapilit niya itong kinukulit na sabihin ang totoo. At nangakong poprotektahan siya dahil masipag siyang nag-aaral ng swordsmanship kay Baal. Dahil sa pagpupumilit niya, bahagyang napangiti si Dietrich, kaya hinala ni Ana ay pinagtatawanan lang siya nito. Sa kabila ng lahat, tumawa na lang siya at nagpatuloy, punong-puno ng kumpiyansa sa kanyang mga salita. Mariing binuhat ni Dietrich ang bata kahit nagpoprotesta ito at nagsimulang maglakad palayo. At nangakong magiging maayos ang lahat. Samantala, pinapanood lang sila ni Ulrich habang inaalala ang isang kakaibang tsismis tungkol kay Dietrich. Sinasabi na espesyal na inaalagaan ni Dietrich ang kanyang nakababatang kapatid na si Ana na iniwan ni Camille matapos itong mamatay. Bagaman, parang imposibleng mag-alaga ang isang Lagrange sa kanyang sariling kamag-anak, iniisip na yon ni Ulrich ang ganitong posibilidad. Nagpasya siyang dapat niyang ipaalam ito sa kanyang ina na si Leatrice. Inisip ni Ulrich na kapag napatunayan ang kahinaan ni Dietrich, magagamit nila ito para sa kanilang sariling kapakanan. Pero nang kumaway ng masigla si Ana sa kaniya, nag-alinlangan siya kung totoo ba ang chismis, kaya nagpasya muna siyang huwag kumilos at maghintay ng tamang pagkakataon. Makalipas ang ilang araw, nakahiga si Ana sa kaniyang kama. Nagmuni-muni si Ana tungkol sa kaniyang 3 taon sa palasyo ng Dahlia. Sa panahong iyon, ang palasyo ng Dahlia lang ang nakita niya at ang maliit na bahagi ng hardin ng palasyo ng Lagrange noong huli siyang bumisita roon. Dahil gustong makakita ng bago, tinanong niya si Marilyn kung pwede ba niyang bisitahin ang kastilyo ng mga vassal. Nag-isip sandali si Marilyn at sumagot. Naalala ni Marilyn na walang mahigpit na pagbabawal at nag-alok na sumama na lang silang dalawa dahil kailangan lang din naman niyang bumili ng asukal. Dahil sa tuwa sa ideyang iyon, masayang pumayag si Ana. Paglapit sa pasukan ng hardin ng mga vassal, nakaramdam si Ana ng matinding pananabik. Masayang nakipaglaro si Marilyn kay Ana, at pagkatapos ay pinaupo muna siya sa bench habang tumatakbo si Marilyn sa isang kakilalang magician para kumuha ng asukal. Idiniin niyang mas malaki ang kastilyo kaysa sa palasyo ng Dahlia, at masayang nangako si Ana na hindi siya aalis sa pwesto niya. Pero noong nawala na si Marilyn sa paningin niya, nanaig ang kuryosidad ni Ana. Tumayo siya sa bench, hindi mapigilan ng tuksong mag-usisa pa. Dahil sabik na matuto, naisip ni Ana na itong mahiwagang
Lugar na ito ay 3 beses na mas malaki kaysa sa palasyo ng Dahlia. Biglang nakarinig si Ana ng isang malakas na sigaw at napaatras sa mga masasakit na salita. Agad siyang nagtago para panoorin ang nangyayari, at nakita niyang may taong malupit na binubugbog si Dietrich habang may isinisigaw sa kanya. Ang lalaki, na halos mawalan na ng boses sa pagsigaw, ay pinaratangan si Dietrich na wala itong kwenta, na wala raw itong silbi kung wala ang kapangyarihan ng demonyo. Kinukutya nito ang kanyang dangal, at sunod-sunod ang mga suntok sa kanyang pagkatao. Ang selyo na dapat sana ay pansamantala lang habang nagle-lesson ay mananatili na ngayon kay Dietrich ng mas matagal bilang parusa sa kanyang kasalanan. Tiningnan siya nito ng masama at inutusang pag-isipang mabuti ang kanyang ginawa bago bigyan ng pahintulot na makaalis. Pagkaalis ng lalaki, agad na sumugod si Ana kay Dietrich, bakas ang kaba sa kanyang boses. Agad na sumugod si Ana kay Dietrich nang may pag-aalala at tinanong kung maayos lang ba siya. Sa halip na sumagot, natigilan ito at tinanong kung paano siya nakarating sa kastilyo. Ipinaliwanag ni Ana na kasama niya si Marilyn, pero biglang naagaw ang atensyon niya sa isang pagbabago. Habang nakatayo sa sulok at gulat na napagtanto niya na isa itong selyo na karaniwang ginagamit sa mga bilanggo na dumaranas ng matinding stress. Kaswal na ipinaliwanag ni Dietrich na nagpasya ang lalaki na selyuhan ang kanyang mga kakayahan para makilahok ng tapat sa mga klase. Habang si Ana naman, nang mapagtanto ang sitwasyon, ay naisip na hindi lubos na totoo ang paliwanag na yon. Hinala ni Ana na ang tunay na dahilan ng pagkabalisa ni Alphonse ay dahil sa mas mahina niyang kakayahan. Nag-aalalang tinanong niya kung masakit bang suot ang selyo. Walang pakialam na sumagot si Dietrich na hindi naman ito masakit kailanman. Noong tinanong tungkol sa susi, sinabi niya na kinuha na ito ng lalaki. Nangako siyang pakakawalan ito kinabukasan. Tinanong ni Ana kung bakit ito umiiwas ng tingin na parang may itinatago sa kanya. Napaisip si Ana kung ang dahilan ba ng pag-iwas ng tingin ni Dietrich ay dahil sa hiyang hindi niya malampasan. Nakita niya ang pagkakasuntok, pero itinanggi ni Dietrich ang anumang kahihiyan, at sinabing hindi naman ganoon kalakas ang tama. Giit naman ni Ana, normal lang na maging mas mahina dahil ang nanakit sa kanya ay isang higanteng matanda na, samantalang bata pa si Dietrich. Dahan-dahang hinawakan ni Ana ang noo niya nang may pag-aalaga na hindi inaasahang tumago sa kanya. Buong tapang na idineklara ni Ana na malapit na niyang maging bihasa ang sining ng paghawak ng espada. Para maging tagapagtanggol niya, agad na sinabi ni Dietrich na kung bata lang siya, malamang ay umiyak na siya. Narinig ni Ana ang boses ni Maria na tila nagpapanik. Agad na lumingon ang bata, handang kumilos, at nagulat nang makita si Maria. Mabilis na lumapit si Maria sa kanya at niyakap ng mahigpit si Ana, habang nakaramdam ng takot at ginhawa sa parehong pagkakataon. Medyo nanginginig ang boses niya habang pinapagalitan si Ana dahil sa pagpapakaba sa kanya. Tahimik na humingi ng paumanhin si Ana at inamin ang kanyang mga pagkakamali. Agad na napansin ni Maria si Dietrich, at nakangiting nagkomento na nakipagbanding pala si Ana sa batang amo. Maingat niyang pinayuhan si Dietrich, subalit binaliwala lang ito ni Dietrich, at sinabing hindi siya kasing saya o walang pakialam gaya nito. Napahiya naman si Maria at humingi ng paumanhin, na nagpapaliwanag na nag-aalala lang siya. Samantala, nagpatuloy na si Dietrich sa paglakad, at tahimik naman itong pinag-isipan ni Ana. Kahit anong isip niya, hindi talaga mukhang kontrabida si Dietrich para sa kanya. Tutal, anong klaseng kontrabida ba ang kayang kulitin ng isang simpleng katulong? Naalala niya kung paano dumadalo si Dietrich sa mga fencing lesson minsan sa isang linggo. Naalala siya sa Vansel, kung saan bumalik siya na may selyo sa kanyang dibdib. Matapang na tumayo si Ana sa harap ni Baal. Idineklara niya na dapat agad nitong pakawalan ang mga bilanggong nagdurusa sa kalupitan nito. Ipinaliwanag nito na ang selyo ay may banal na kapangyarihan. Hindi lang nito pinipigilan ang paggamit niya ng kapangyarihan, kundi inuubos din nito ang lakas ng kanyang buhay. Sa inis ni Ana, tinawag niyang walang kwenta si Baal. Dahil doon, ang hari ng mga demonyo, kahit wala itong puso, ay nasaktan sa mga sinabi niya. Sa sandaling iyon, biglang sumulpot si Dietrich. Umawat si Dietrich sa sitwasyon at malumanay na sinabihan si Ana na huwag ibuhos ang galit sa inosenteng si Baal. Tinanong ni Ana kung paano sisirain ang selyo, at sumagot si Dietrich na kailangan ng susi para rito. Naisip niyang makipagkita sa kabalyerong may hawak nito. Nagbabala si Dietrich na magtago siya kapag nakita niya ito, dahil isa ito sa mga pinakatapat na kabalyero ni Derek. Kapatid din siya ni Leotus. Pinag-isipan ni Ana ang sitwasyon, at napagtanto na ang lakas ng loob ng kabalyero ay nanggaling sa selyo. Dahil sa selyo, naging madali siyang saktan. Pinigilan nito ang ganap niyang paggamit ng mga anino, kaya naging wala siyang kalaban-laban sa mga mamamatay tao sa gabi. Nang makita ang pagod ni Dietrich, nagpasya si Ana na humanap ng solusyon, habang inaalala ang mga pangyayari sa matinding digmaan sa pagitan ng mga tao. Napansin ni Ana na ang kapatid ni Derek na si Leon Euler, ay isang mahalagang tao sa likod nito. Inisip niya kung mayroon ba itong kahinaan.
Napaisip siya kung magagamit niya ba ang masamang relasyon ng tatay ni Leon na si Marquis Euler kay Derek. Naunawaan ni Ana na kung hindi direktang makakakilos si Dietrich, maaari niyang gamitin si Derek bilang sandata laban kay Leon. Ngumiti ng bahagya ang hari ng mga demonyo na parang isang mangkukulam, pero hindi pinansin ni Ana ang mga sinabi nito dahil sa tingin niya ay hindi ito mahalaga. Pursigido siya at pinangarap ang perpektong pagkakataon para talunin si Leon Euler. Lumipas ang ilang araw at nagpasya si Ana na tanungin si Lance. Itinanong niya kung nasaan si Maria. Nagpakita naman si Lance ng inis at may kayabangan sa boses, na nagsasabing siya ang nagmamalasakit. Sabi niya ay nag-alala raw siya rito simula noong bata pa ito. Dahil hindi nabilib, tahimik na lang na hindi sumang-ayon si Ana sa mga sinasabi niya. Pagkatapos ng maraming pakiusap, sa wakas ay ibinunyag din ni Lance kung nasaan si Maria. Nagulat si Ana sa narinig at inutusan si Lance na dalhin siya roon. Nagrereklamo si Lance sa katigasan ng ulo ni Ana at napilitang sumunod habang kinakarga siya sa kanyang mga bisig. Nagreklamo siya na mas naging sakit daw ito ng ulo simula noong huli silang magkita. Nang sa wakas ay makarating na sila sa hardin. Nanlumo si Ana nang makita si Leon Euler, ang lalaking tumalo kay Dietrich noon, na kinukulit ngayon si Maria. Pinipilit ni Leon na makipagkita ito sa kanya. Tiniyak ni Leon sa kanya na karapat-dapat siya, pero mariing tumanggi si Maria at idiniin na wala siyang balak magpakasal kahit kanino. Nagpahiwatig si Leon na bababa ang halaga niya paglipas ng mga taon. Tahimik na nanonood si Ana, habang nanggagalaiti sa kawalang hiyaan nito. Inutusan siya ni Maria na huwag na siyang guluhin pa at lumayo sa kanya, dahil hindi na siya nagsisilbi kay Lady Leotus. Pinagtawanan lang ni Leon ang desisyon niya, pinipilit niya itong bumalik sa pagsisilbi kay Lady Leotus habang kinukumbinsi ito na siya ang tama. Sinimulan ng kutyain ni Leon si Dietrich, tinatawag itong mayabang, at hindi karapat-dapat na maging Grand Duke, dahil hindi ito sumusuporta. Pamana ng pamilya, Lagrange idineklara niya na ang pamilya Lagrange lang ang may kapangyarihang pumili ng susunod na upo sa trono ng Lagrange. Puno ng paghamak siyang nagsalita tungkol sa kasalukuyang pinuno ng Hilaga, at sinabing hindi na nito kayang gampanan ang kanyang mga tungkulin. Dahil masyado itong mahilig sa mga babae, ibinunyag ni Leon na ipinagkatiwala sa kanya ni Derek ang susi. Sabi niya, hindi lang daw ito para sa selyo, kundi para rin sa silong kung saan nakatago ang selyadong bato. Ipinilit ng mga Wheeler ang kanilang kapangyarihan sa mansyon sa pamamagitan ng pagmamanipula kay Maria Wren. Inalok ng mga Wheeler si Maria Wren ng isang magandang posisyon, isang napakaakit-akit na alok para sa kanya. Nangako silang hindi hihigit sa 2 kerida ang kukunin nila kung sasama siya sa kanila habang bata pa siya at maganda. Malambing na hinawakan ni Leon si Maria Wren na nagdulot ng matinding galit kay Anis. Bago umalis, nakiusap si Leon kay Maria Wren na pag-isipan ang kanyang alok. Napansin ni Anis na ang kanyang aura ay tila kumukulo sa enerhiya. Nag-uumapaw ito sa pananabik na nagpapahiwatig na may binabalak siyang malaki. Nakita niya ito bilang pagkakataon para sundan siya at ilantad ang kanyang kahinaan para makapaghiganti sa ginawa niya kay Maria Wren at Dietrich. Narating ni Leon ang isang tago at ligtas na lugar sa tabi ng pader at bumulong sa isang maliit na butas. Tinanong ni Leon kung dala ba nila ang pera. Sumagot sila ng oo. Pagkatapos, nagtanong siya tungkol sa selyadong bato. Nakatago si Anis sa malapit, nakikinig sa bawat salitang binibitawan nila. Nabanggit niya na sikat ang pamilya Lagrange sa kakayahan nilang humarap sa mga demonyo. Ginagamit nila ang selyadong bato para pasukuin ang mga nilalang na hindi kayang kontrolin ng iba. Ang pamilya Lagrange ay nagtataglay ng mahiwagang kapangyarihan sa anyo ng mga demonyong anino. Sila ang simbolo ng kanilang tunay na lakas. Pinanood ni Anis habang palihim na ibinebenta ni Leon ang napakahalagang kayamanang ito. Iniabot niya ang pulang bato sa isang hindi nakikitang kausap sa likod ng pader. Tiniyak sa kanya na ligtas ang kanilang transaksyon. Hawak ni Leon ang pera, tumatawa at sinisiguradong pupunta siya agad sa bangko dahil kampante siya sa seguridad ng usapan. Puno siya ng kumpiyansa, pero hindi niya alam na huli na siya ni Anis sa akto. Kahit masama ang reputasyon ng pamilya Lagrange sa buong imperyo, naalala ni Anis ang kanilang mga tradisyon. Gaya na lang ng kapistahan sa taglamig na ginaganap sa madidilim at malalamig na gabi para itaboy ang ginaw. Nakiusap si Anis kay Dietrich na samahan siya roon. Nagdahilan siya na gusto lang niyang matikman ang winter pudding. Pero ang totoo, gusto niyang isumbong si Leon, kaya nagsinungaling siya para pumayag si Dietrich. Nagbabala si Dietrich na walang magandang maidudulot ang lakad na ito, lalo na kung malalaman ni Derek na naroon siya. Kahit tinawag siyang hindi kaakit-akit ni Dietrich, nainis lang si Anis, pero mas naging determinado siyang patunayan ang kabaligtaran nito. Naalala niya ang papuri ni Maria Wren, na inihalintulad siya sa isang diwata. Sa huli, sumuko rin si Dietrich at hinayaan siyang manatili sa tabi niya. Pero inutusan siya nito na huwag aalis at maging magalang. Tuwang-tuwa si Anis, naniniwala na sa pagtitiyaga ay lagi niyang maiimpluwensyahan si Dietrich. Nang dumating nina Anis at Dietrich sa bangkete, namangha si Anis sa laki at garbo nito.
Buong galang na sinalubong ni Grand Duke Derek Lagrange sina Anis at Dietrich nang may kasamang ngiti. Umupo si Dietrich sa tabi ng Duke at ipinakilala si Anis bilang kanyang nakababatang kapatid. Pinagmasdan siya ni Duke Derek at napansin na hindi man lang nagpapakita ng takot si Anis. Napansin ni Duke Derek na tila wala talagang takot ang bata. Bahagyang nakangiti, naisip ni Anis na baka nakalimutan na siya ng matanda. Natigilan ng matanda nang makaharap si Anis. Binanggit niya kung gaano kabihira ang mga babae sa Lagrange na kumuha sa atensyon ng matanda. Ang pagkikita nila ay tila isang malaking revelasyon. Pinuri niya ang pamilya at sinabing sa araw na ito, hindi sumasakit ang kanyang ulo. Sinabi niyang madalas itong mangyari sa loob ng kastilyo. Sinang-ayunan naman siya ng isa pang ginang na naroon. Ang mga aura ng mga tao roon ay tila kasing labo ng kay Leon. Maingat na pinagmasdan ni Anis ang mga naroon at bigla niyang napansin si Leon. Sa kabila ng pagtanggi ni Maria, tinitingnan pa rin siya ni Leon ng may paghamak. Galit na galit si Anis sa inasal nito at naisip kung gaano ito kawalang galang. Nagpasya siyang kumilos, iniisip na ang takot kay Leon ay kukuha sa interes ni Derek na mahilig manakot ng iba. Maingat na pinag-isipan ni Anis ang kanyang susunod na hakbang, at bigla siyang nagsimulang manginig. Napansin ni Derek ang kanyang kaba at tinanong kung ano ang nangyari. Pakiramdam ni Anis ay para siyang nahuli sa akto nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Derek. Napuno ng pag-aalala ang kanyang tingin, tinanong siya ni Derek kung bakit siya tumitingin kay Leon ng ganoon. Dito na nagkunwaring takot si Anis at sinabi kay Derek na mas nakakatakot si Leon kaysa sa Duke. Ipinahiwatig niya ang banta ni Leon noon. Kinumpirma naman ni Maria na sinabi ni Leon na ang mga Lagrange ay nasa ilalim ng kontrol ng mga Euclid. Habang sinusubukan ni Leon na itanggi ang lahat, nagpatuloy si Anis. Iginiit niya na nakita niya si Leon noong araw na tumakas siya sa takot. Nahulaan ni Derek na ang hiyas na iyon ay maaaring ang selyadong bato mismo. Sinubukan ni Leon na magsinungaling pero pinatahimik siya ni Derek. Isang ginang na nagngangalang Beatrice ang sumubukang pakalmahin ang lahat. Sinabi niya na ang bangkete ay simula pa lang ng mahabang gabi, kaya hindi ito ang tamang oras para pag-usapan ang tungkol kay Leon. Mas mabuting asikasuhin iyon mamaya. Sumang-ayon naman si Derek. Nagpasya siyang ibabalik ni Leon ang susi at aalis agad pagkatapos ng bangkete. Pagkatapos ng handaan, pinayuhan ni Dietrich si Anis na matulog ng mag-isa, pero balisa si Anis, natatakot na baka nagagalit ito sa kanya. Ipinaalala sa kanya ni Anis ang pangakong magpapakabait siya sa bangko, pero isang malamig na sagot lang ang ibinigay sa kanya ni Dietrich. Na hindi niya kailangan ng tulong nito, ipinagtanggol ni Ana si Maria at iginiit na mabuti siyang tao. Pero, ayaw itong tanggapin ni Dietrich. At sinabing walang mabuting tao sa loob ng kastilyo at hindi siya matutulungan ng awa, sabi naman ni Ana na ang pakikisimpatya ay hindi masamang bagay. Para kay Dietrich, nakakahiya to. Paulit-ulit na ipinaliwanag ni Ana na kapag ang isang tao ay nangangailangan ng tulong, dapat ay tanggapin niya ito. Tiniyak ni Ana na talagang mabuting tao si Marlene. Maingat na nagtanong si Dietrich kung paanong sigurado si Ana na kilala niya. Ngumiti lang si Ana at misteryosong sumagot na basta, alam ko lang. Nagbabala si Dietrich na baka maloko siya ng sarili niyang kamangmangan, pero buong tiwalang itinanggi ito ni Ana at iginiit na hindi siya biktima ng panloloko. Sa huli, inimbitahan siya ni Dietrich na lumapit. Palalo. Sa kanyang mga mata, makikita ang matinding determinasyon na tila ba ang mga bituin mismo ay babala ng panganib para kina Yuri at Dietrich, pero nagpatuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. Sabik na sabik si Ana habang iniisip ang gabi nila ni Yuri sa hinaharap. Siya ay nangarap kung paano silang magsasama sa wakas, umaasa na ang sandaling ito ang magiging simula ng isang espesyal na bagay. Ipinitpit niya ang sarili sa kanya, ramdam ang init kahit napakalamig sa paligid, naisip niya kung paanong ang taglamig ay unti-unti nang lumilipas at kung gaano kasarap sa pakiramdam ang may kayakap na mainit, kahit sa pinakamalamig na araw, nakaupo sina Ana at Marlene. Sa isang bench nang ikuwento ni Lisa kay Marlene ang pangarap niyang maging balang araw. Itinatanggi ni Marlene na kailangan niya ng proteksyon mula kay Ana dahil siya dapat ang magprotekta rito, kahit na inamin ni Marlene ang kanyang kahinaan. Biglang may lumitaw na isang misteryosong lalaki sa kagubatan na ikinagulat nila sa kanilang pagtatagpo. Buong tapang siyang nagpakilala bilang si Lord Joseph Lewis at nangakong magdadala ng malaking pagbabago sa mundo nila. Si Ana ay napataas ang kilay sa gulat nang marinig ang pangalan nito at nagtanong kung talaga bang nakikipag-ugnayan siya sa mga sinaunang teknolohiya. Hindi inaasahang umamin si Joseph na siya ay isang traidor. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang nakababatang kapatid na dati ay itinuturing na Grand Duke ng Uaid. Pinatay siya ni Joseph at pumunta sa pamilya Lagrange. Nagulat si Anis nang malaman na si Lord Joseph ay maaring lolo sa tuhod niya dahil sa nakaraan nito bilang traidor. Napansin ni Joseph ang mapulang mata ng bata at nagtanong kung ang mga ito ba ay nabighani rin sa nagniningning na parang ruby na mga mata ni Marlene. Nagtanong si Joseph kung ganoon na ba talaga yon. Kinumpirma ito ni Marlene at inamin ni Joseph na
Dahil sa dilim sa handaan, hindi niya ito napansin. Naalala ni Ana ang mga tsismis tungkol sa tagapagligtas ng Hilaga at ngayon ay nag-iisip kung siya ba ang tinutukoy na tutupad sa propesiyang ito. Nagpatuloy si Joseph sa pagpapaliwanag na ang pamilya Lagrange ay sumasamba sa mga demonyo. Ang pamilya Uaid naman ay sumasamba sa Diyos ng araw, at ang ilan ay naniniwala sa propesiya ni Aurelia. Ayon sa propesiya, isang batang may asul na mga mata ang nakatakdang magligtas sa Hilaga. Napagtanto ni Ana kung sino ito. Maaaring ito ay si Saint Tessa Charlotte, ang bida na napiling magligtas kay Dietrich. Hindi maintindihan ni Tessa kung bakit siya hinahanap ni Joseph sa gitna ng mga taga-Lagrange. Ano bang kailangan niya rito? May ibinulong si Joseph tungkol sa kabiguan ni Camilla at sa pagkamatay ng bata. Si Anis ay natatakot na baka alam nito na nandoon siya sa Uaid. Sinabi ni Ana kay Joseph na kakaiba ang mga sinasabi niya, pero humingi ito nang paumanhin at binigyan siya ng candy. Inamin niyang gumaan ang pakiramdam niya sa tabi nito. Para bang nakatapak siya sa templo ng Aurelia kung saan nakatayo si Ana sa tabi niya. Medyo nagulat, naging mas maingat siya dahil naisip niya na kapag nalaman ni Joseph ang kanyang mga kakayahan, maaaring mabunyag ang tunay niyang pagkatao sa hinaharap. Bumalik si Ana sa bahay ni Joseph. Nag-iisip ng malalim kung ano ang susunod na gagawin. Sinalubong ni Joseph si Ana at nagtaka kung bumalik ba ito para malaman ang higit pa tungkol kay Aurelia. Masayang sumang-ayon si Ana. Ayaw niyang palampasin ang pagkakataon na makakuha ng bagong impormasyon. Napansin ni Joseph ang kanyang interes sa kwento tungkol sa radyo at sinabing ang radyo ay kayang makaimpluwensya sa nararamdaman ng mga tao. Bagamat hindi nito kayang mapaibig ang isang galit sa kanya, kaya naman nitong palitan ang kawalang bahala tungo sa pagiging interesado. Inamin ni Joseph na gaya ni Ana, interesado rin siya sa kanya. Nagtanong si Ana kung bakit siya nasa Lagrange gayong hindi naman sila naniniwala kay Aurelia. Ipinaliwanag ni Joseph na ang kanyang pangunahing interes ay nakatuon sa demonyo at hindi sa Diyos ng araw. Ibinunyag niya na nagawa niyang sirain ang sumpa gamit ang kapangyarihan ng sagradong puno. Nadiskubre niya na ang enerhiyang ito ay nagpapahintulot sa paglikha ng mga demonyo, pero hanggang doon lang ang paliwanag. Nag-alok siyang ipakita sa kanya ang isang sagradong puno na hindi na kayang tumubo sa Hilaga dahil sa mga madidilim na anino na bumabalot sa lupain. Ipinakita ni Joseph ang sagradong puno at ipinaliwanag na may kapangyarihan itong basagin ang sumpa. Para kay Anis, ang impormasyong ito mula kay Joseph ay napakahalaga dahil sa bawat bagong katotohanan, nararamdaman niyang unti-unti nang nabubunyag ang mga lihim ng lungsod. Iniabot niya sa kanya ang agimat at tiniyak na maaari niya itong kunin dahil marami pa siyang ganoon. Sinabi niya na, kahit hindi tumubo ang puno, kung may lakas na siya para panatilihin itong malapit sa kanya, makakatulong ito sa kanyang paggaling. Nagbabala si Joseph na ang puno ay hindi magiging maganda ang pakikitungo sa kanyang kapatid, palaging hindi komportable si Dietrich sa kanyang demonyong si Baal, dahil ang kapangyarihan nito ay hindi tugma kay Dietrich. Ang aura nito ay nananatiling mahirap hulaan at mahirap kontrolin. Naiintindihan dahil sa ugnayan niya sa Demon King na si Baal. Noong una, akala niya ay wala talagang pakiramdam si Baal, parang isang malamig na estatwa, pero napansin niya na unti-unti nang lumalabas ang mas malambot at mas mabait na katangian ni Dietrich. Nagsimula siyang maniwala na hindi magiging kontrabida si Dietrich sa buhay niya. Nakarinig siya ng isang malakas na sigaw at nakita si Dietrich na nakatayo mag-isa sa gitna ng maraming bangkay. Sa takot ni Anisa, sinubukan niyang umatras, pero napansin siya ni Dietrich at nilapitan siya nito. Napaupo si Anisa sa lupa habang nanginginig at pilit na nagpapaliwanag, pero mabilis siyang binuhat ni Dietrich at nagsimulang maglakad, habang nagbabala na mapanganib ang hardin kapag gabi. Buong kumpiyansang nangako si Dietrich na sa susunod na mataas na ang sikat ng araw, babalik silang muli sa hardin para ma-enjoy ang ganda at kaligtasan nito. Tahimik siyang nag-isip na sa mundong tila walang pinagbabago at malupit, parang wala nang puwang ang mga pangarap at pag-asa. Madalas saktan ng mga matatanda ang mga bata, pero ang mahalaga ay ang mabuting pakikitungo. 5 taon na ang nakalipas simula nang tumira si Anisa sa palasyo kasama si Dietrich. Isang araw, biglang pumasok si Dietrich sa kwarto niya, nang hihina, at tumutulo ang mga patak ng dugo sa sahig. Gulat siyang napasigaw na sugatan nito, pero galit siyang inutusan ni Dietrich na umalis na. Dahil sa takot sa nakitang dugo at pag-aalala sa buhay ni Dietrich, napatulala siya sa gulat. Nagmadali si Anisa na hanapin si Marilyn, sa pag-asang ang mga koneksyon nito sa pamilyang Von Castle ay makakatulong sa mapanganib na sitwasyong ito, at bukod sa pag-asa sa pamilyang Von Castle, naisip din ni Marilyn na humingi ng tulong kay Joseph. Pero, nagdesisyon si Marilyn na unahin muna si Marilyn. Habang tumatakbo, hindi sinasadyang may nabangga si Anisa at biglang may narinig na nakakatakot na boses. Si Derek pala iyon. Sa takot ni Anisa,
Napako siya sa kinatatayuan niya at mabilis na tumibok ang kanyang puso. Gulong-gulo si Anisa at nagpanik. Dahil alam niyang nasa panganib si Dietrich at naisip ang pinakamasamang mangyayari na balak patayin ni Derek si Dietrich. Nararamdaman ang panganib, tinanong ni Anisa kung nasaan si Dietrich at biglang napansin na ang aura nito ay tila nagbabaga na parang apoy. Nagdesisyon si Derek na pumunta agad sa kwarto ni Dietrich. Desperado nang nag-iisip si Anisa, punong-puno siya ng takot. Naalala niya na, ang pagmamahal ni Derek kay Liat at ang kagustuhan nitong tulungan si Alphonse ay maaaring makapagpabago sa takbo ng mga pangyayari. Malubha ang sugat ni Derek, at natatakot si Anisa na kung iiwan niya ito sa ganoong kalagayan, hindi niya alam kung anong mangyayari. Baka hindi na siya mabuhay, gaya ng nangyari sa orihinal na nobela. Sa gitna ng desperasyon, tinawag ni Anisa ang Demon King na si Baal at nakiusap na dalhin siya kay Dietrich agad-agad. Sumagot naman agad si Baal at dinala si Anisa kay Dietrich. Bigla siyang lumitaw sa tabi nito at nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa sobrang kaba, pinilit ni Anisa si Dietrich na tumakbo habang nanlalaki ang mga mata nito sa gulat. Ibinalita ni Anisa kay Dietrich na paparating na ang tatay nila. Kahit nanghihina, mayabang na nagtanong si Dietrich kung naniniwala ba talaga si Baal na kaya nitong pigilan si Derek. Na buong kumpiyansa namang sinagot ni Baal. Nakangiting nagtanong si Dietrich kung bilib ba talaga si Baal sa kapangyarihan nito dahil tila hindi matatalo si Derek sa lagay nila ngayon. Sa inis ni Anisa, sinipa niya si Baal at pinilit na protektahan sila. Nag-alok si Baal na gamitin siya bilang gabay, pero matapos ang isang tensyong usapan, tinanggihan ito ni Dietrich. Pumayag si Baal na magpatawag ng iba pang makakatulong. At biglang, sa isang pitik, lumitaw si Ulrich mula sa portal. Sa paglabas niya, mukhang litong-lito si Ulrich. At gulat na gulat, hindi maintindihan ang mga nangyayari sa paligid niya. Kumaway naman si Anisa bilang tanda ng pagbati. Matagal na tayong hindi nagkita, sagot niya. Mabilis namang binalita ni Baal na paparating na ang Panginoon. Hindi pa man lang nakakabawi si Ulrich para maintindihan ang sitwasyon, lalo pa itong lumala. Biglang nawala na parang bula sina Anisa at Baal ng sandaling yon, at sa oras na yon, pumasok si Derek sa kwarto, at tinawag siya ni Ulrich na litong-lito pa rin. Nagtatakang tinanong ni Derek si Ulrich. Anong ginagawa mo rito sa palasyo ni Dahlia? Habang nakatago, napansin ni Anisa na kahit nandoon si Ulrich, hindi pa rin nagbabago ang nakakatakot na aura ni Derek. Kinakabahang nanood si Ulrich habang galit siyang inuutusan ni Derek na umalis na, pagkatapos ay humarap siya kay Dietrich at humingi ng paumanhin, umaasang maiaayos pa nito ang lahat. Napansin niya ang sugat nito habang kinikilala ang husay ni Dietrich. Galit na galit si Anisa. Alam niyang si Derek ang may gawa ng sugat ni Dietrich. Kalmadong nangako si Dietrich na mag-ingat siya. Pinilit naman ni Derek na umalis na si Ulrich para makausap niya si Dietrich. Pero sa takot ni Anisa, naisip niya na kapag umalis si Ulrich, tiyak na papatayin si Dietrich. Kaya, sumigaw siya at mabilis na kumapit dito. Sinubukan ni Ulrich na maghanap ng dahilan para manatili, at nakiusap naman ang bata na makipaglaro ito sa kanya. Mukhang nalilito si Ulrich. Nakaramdam siya ng tensyon dahil sa presensya ni Derek. Kahit gusto na niyang tumakas, nagpumilit si Anisa na hindi ito pwedeng umalis. Galit na hinablot ni Derek si Anisa sa kwelyo at pinagsalitaan ng masama. Malamig niyang sinabi na pwede siyang ibenta bilang alipin para pambayad sa pagkawala ng kanyang ina. Walang pakialam niyang binaliwala si Camila, ang ina ni Anisa, bilang aksaya lang sa pera. At sinabing si Anisa na ang susunod. Nanginig siya sa takot ng mapagtantong nababaliw na si Derek, naisip niya kung paanong mas magiging mahalaga si Anisa kung ibebenta siya ngayon. Ipinaliwanag ni Dietrich na may espesyal na kakayahan si Anisa na hindi pa lubos na lumalabas dahil sa bata pa ito. Nakita ang tuwa sa mga mata ni Derek at sinabing malaki ang halaga ng mga aliping may espesyal na kakayahan ng pera. Napangiti na lang si Dietrich habang nakikipagtalo sa tila excited na si Derek. Napansin ni Dietrich na dala pa rin ni Anisa ang apelidong Lagrange na nagbibigay diin sa halaga ng kaniyang katayuan sa larong ito. Ang pagbebenta kay Ana bilang alipin ay maaaring sumira sa reputasyon ng makapangyarihang pamilyang Lagrange na namumuno sa Hilaga, at iyon ay isang panganib na dapat iwasan. Binitawan ni Derek si Ana, at napaupo sa sahig. Malamig siyang nagtanong kung ano ang pangalan nito, at ang bata, habang pinipigilan ang hininga sa takot, ay sumagot at sinabi ang kaniyang pangalan. Ana. Mariing inutusan siya ni Derek na matulog na bago ito lumabas ng silid. Dahil sa sobrang takot, nagmamadaling lumapit si Ana kay Dietrich, at niyakap siya ng mahigpit. Nang makitang nanginginig si Ana sa takot, dahan-dahang hinaplos ni Dietrich ang kaniyang likod para pakalmahin siya. Habang iniisip ito, na-realize ni Dietrich na ang pag-aalaga kay Ana ay naging natural na para sa kaniya na hindi man lang niya namamalayan kung paano ito nangyayari.
Nag-aalala ang boses ni Ana habang nagtatanong kung ayos lang ba siya. Nakaramdam si Dietrich ng kakaibang lambot para kay Ana. Uminit ang kaniyang puso dahil sa pag-aalala nito. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Dietrich na si Ana ay mas mahalaga na sa kaniya kaysa sa kaniyang inaakala. Nakaramdam siya ng kaba, tila may panganib na naghihintay sa hinaharap. Maya-maya, palihim na dumaan si Ana sa butas ng aso para makipagkita kay Aldrich. Kinakabahang pinaalalahanan siya ni Aldrich na binalaan na siya nito tungkol sa panganib at sinubukang pigilan siya. Nagbabala siya noon pero nagkamali ang lahat. Dinaig ni Aldrich ang kaniyang takot at tumalon sa pader patungo sa madilim na kailaliman. Nagpakilala si Aldrich bilang Yuri at tinanong kung bakit nandito na naman siya. Interesado na si Ana at nagtanong kung nasaan si Dietrich. Hindi maintindihan ni Yuri kung bakit sa kaniya itinatatanong iyon at lito siyang nagtanong kung ano ang kailangan ng bata sa kaniya. Nalilito si Yuri sa tanong na ibinato sa kaniya, kaya napaisip siyang muli. Ipinaliwanag niya na magkaiba ang kanilang antas at hindi pa nga niya napagdedesisyonan kung lalaban ba siya para sa mana. Biglang na-realize ni Ana na ang pagbisita niya kay Van ay may kinalaman kina Tice at Aldrich. Inamin niya na alam ni Van ang kaniyang kahinaan. Napansin niya na ang mga mata ni Van ay napakaganda, kaya naman namula si Yuri at pilit na iwinaksi ang kaisipang iyon. Sa sandaling iyon, lumitaw si Dietrich sa pintuan at marahas na hinila si Ana pabalik habang binibigyan si Yuri ng isang matalim na tingin. Nagulat si Ana at nalamang. Pinagbawalan ni Dietrich si Yuri na makipaglaro sa kaniya. Medyo naiinis naman na nagpaliwanag si Yuri na si Ana ang humawak sa kaniyang bukong-bukong at tumawag sa kaniya. Gamit ang kaniyang kamay, pinaramdam ni Dietrich kay Yuri na hindi ito komportable, na ikinagulat nito. Nagtanong siya, bakit mo ba ginagawa ito? Hinamon ni Dietrich si Aldrich sa pagtatanong kung ano ang gagawin nito kung aaminin niyang hinamon niya. Ito mismo sa harap ng kanilang ama. Nakialam si Ana sa sitwasyon at tinanong si Dietrich kung saan siya nanggaling. Napansin niya ang ekspresyon ni Yuri at naintindihang maiyak na ito. Kahit strikto si Dietrich, ang kaniyang karaniwang kulay abong aura ay nandoon pa rin at narealize niyang resulta ito ng kapangyarihan ni Baal na nakakaapekto sa presensya nito. Napansin din niya na si Dietrich ay mukhang kalmado at balanse, kaya mahirap basahin ang tunay nitong iniisip matapos marinig na. Hinahanap siya ni Ana, binawi ni Dietrich ang kaniyang kamay mula sa pagkakahawak nito, at iginiit na itigil na ang paghahanap sa kaniya. Matanda ka na para mag-isa, ang sabi niya. Matapos maayos ang lahat, biglang naglaho si Dietrich sa mga anino. Tulala si Ana sa mga sinabi ni Dietrich, nalunod sa halo-halong emosyon at galit dahil sa inasal nito. Dahil nasaktan at nadismaya, sinubukan ni Ana na kontrolin ang kaniyang sarili, lalo lang ginatungan ni Dietrich ang apoy dahil sa kaniyang kalupitan. Nagpasya siyang manatili sa tabi nito hanggang sa huli, pero lumipas ang ilang araw at hindi man lang ito nagpakita na lalong ikinagalit. Anya. Tinanong ni Ana si Baal tungkol kay Dietrich, pero nagkibit balikat lang ito at sinabing wala siyang ideya. Sa galit ni Ana, pinaratangan niya si Baal na nagsisinungaling at tinawag itong demonyo ni Dietrich. Gayunpaman, itinuwid siya ni Baal, at idiniin na siya ay isang demonyo, hindi isang utusan. Nainis si Ana sa pagtutuwid ni Baal, at nagsimulang magreklamo tungkol sa kanyang pagbigkas, at malungkot na naisip na hindi siya naiintindihan. Sa huli, nagpasya siyang huwag na lang makipag-usap sa kahit sino sa kanila. Ramdam na nakatingin ng matindi si Ana, sinusubukang tawirin ang pader na naghahati sa kanyang mundo mula sa kanyang hinahangad. Lalo pang bumibilis ang tibok ng kanyang puso sa kaba sa hindi inaasahang mangyayari. Bigla siyang hinila pabalik ng isang bata. Napasigaw siya sa gulat dahil sa biglaang paghawak sa kaniya. Kinutya siya ng bata, tinatanong kung kapatid ba siya ni Dietrich, habang mapang-asar na ipinapahiwatig na wala siyang kakayahan. Ang malulupit nitong salita ay tila malamig na hangin na humiwa sa kaniya. Nakilala siya ni Ana bilang si Alphonse. May paghamak na. Itinuring siya ni Alphonse na walang silbi, at mapang-asar na pinagbintangan siya sa kanyang kunwaring pagkahumaling sa mga alipin. Galit na itinanggi ni Ana na wala siyang kinalaman dito at hinahanap lang niya si Yuri. Mariing hiningi ni Alphonse. Ang sagot, pilit na kinukuha ang kanyang atensyon na tila umaasang malalaman ang katotohanan. Magaspang niya itong itinulak, dahilan para matumba ang bata, pagkatapos ay kinuwelyuhan niya ito sa galit, at pinararatangang pinapalabas lang niya si Dietrich tuwing iniinsulto siya. Bilang ganti, kinagat ni Ana ang kaniyang kamay, dahilan para mapahiyaw ito sa sakit at itulak siya palayo. Galit na sinigawan ni Alphonse si Ana, ang kaniyang boses ay puno ng puot at pagkadismaya, pinararatangan ng bata na walang modo, dahil sa hindi pagpansin sa kaniya at pinagbantaang sasaktan siya. Dahil nanginginig sa takot, ipinikit ni Ana ang kaniyang mga mata at napasigaw ng malakas. Biglang may lumitaw na mahiwagang aura sa paligid niya. Si Alphonse, parang may kung anong puwersang kumawala sa kulungan at bigla na lang siyang inatake.
Ngayon, hulaan na lang natin kung sino ang kumokontrol sa kapangyarihang ito. Sobrang lakas ng tama sa kanya, kaya tumalsik siya sa langit. Gulong-gulo at takot na takot si Anisa, habang sinusubukang intindihin kung ano ang misteryosong aura na nakapaligid sa kanya. Noong una, akala niya ay halimaw lang ito, pero bigla siyang nagduda. Sino pa kaya ang may kayang gumawa nito? Samantala, lumitaw sa abot tanaw si Ulrich at ang Demon King. Binuhat ni Ulrich si Anisa at pinagalitan siya dahil sa paglalagay ng sarili sa panganib, sabay tanong kung bakit ba siya sumunod. Inamin ni Anisa na hindi niya nakita si Dietrich. May inis na binaliwala ni Ulrich ang tanong niya, lumingon, at kinuwento ang tungkol sa nakakatakot na nilalang na umatake sa kanya. Inilantad na niya ang sikreto niya, ang demonyo niya pala iyon. Anisa, ngayon ay malinaw na kung gaano sila kalapit sa isa't isa. Naalala ni Anisa kung paano ibinigay ni Dietrich ang demonyong ito sa kanya. Kinabahan siya at nagulat sa isiping na ibigay na pala ni Dietrich ang isa. Napaisip siya kung bakit siya lang ang hindi binigyan ng demonyo. Ngumuso siya at nakiusap kay Ulrich, pero agad siyang tinanggihan nito. Ipinaliwanag ni Ulrich na delikado ang makipagkasundo sa isang demonyo, lalo na kung mas mahina ka kaysa rito at hindi mo ito kayang kontrolin. Kukunin ng demonyo ang kaluluwa mo, at buhay ang magiging kabayaran. Sa sobrang inis, tinanong ni Anisa kung ayos lang ba ang lahat. Ngumiti si Ulrich at malambing na hinaplos ang ulo niya. Nagsalita siya na parang isang pilosopo, at sinabing balang araw, lahat naman tayo ay lilisan sa mundong ito. Pero hindi naging panatag si Anisa sa mga narinig niya. Napaisip lang siya lalo sa kahulugan ng buhay. Habang nakatitig at umiiyak, natigilan siya sa malupit na katotohanan ng mundong ginagalawan niya. Hindi niya maintindihan kung paano nagagawa ng mga bata na mabuhay sa gitna ng ganitong kalupitan. Ipinaliwanag ni Ulrich kay Anisa na malamang na pinapanatili siyang malapit ni Dietrich dahil ang pagprotekta sa kanya ay nagbibigay ng matinding sakit ng ulo rito. Nagpahiwatig din si Ulrich na baka may iba pang dahilan si Dietrich. Nagulat si Anisa at tinanong kung talaga bang pinoprotektahan siya ni Dietrich. Kinumpirma ni Ulrich na oo. Lalo na't ngayon, kahit ang mga anak ni Lante ay hindi maglalakas loob na saktan siya dahil mas matindi ang takot nila kay Dietrich kaysa sa balak nilang gawin. Napaisip siya kung sino ang nagbabantay kay Dietrich, pero nanatiling tikom ang bibig ni Ulrich. Inisip ni Anisa ang proteksyong nakukuha ng isang bayani. Si Herman ay binabantayan ng mga sundalo ng estado, at si Saint Charlotte naman ay suportado ng mga makapangyarihang tao, pero si Dietrich, mukhang wala man lang kahit isang bodyguard. Bigla na lang sumulpot si Veronica Lagrange, ang eksperto sa mga patibong at lason, ang bulaklak na pinalaki ni Leatrice ang tanging napiling kandidato para sa pamanang ito. May isang estrangherong lumapit kay Dietrich at nagtanong kung sino ang nagbabantay sa kanya. Sa gulat ni Dietrich, tinanong niya kung ano ang ibig nitong sabihin, sinusubukang intindihin kung anong problema. Binanggit ni Veronica ang nakababatang kapatid na si Anisa, may halong kuryosidad na tinanong niya kay Ulrich kung sino ba talaga ang nagbabantay kay Dietrich. Nagtanong si Anisa ng may pagkaintriga, pero agad siyang pinatahimik ni Dietrich, na parang nagpapahiwatig kung sino ang totoong tao sa likod ng lahat ng proteksyong ito. Tumatawang sinabihan ni Veronica si Dietrich, na malayo pa siya sa pagiging pinuno ng pamilya. Parang tinusok ang pride ni Dietrich nang sabihin ni Veronica na hindi nito dapat utusan ang lalaki, pero sabay puri na rin sa kakayahan nito. Sa inis ni Dietrich, sinabihan niya itong umalis sa dinaraanan niya at dire-diretsong tumalikod. Habang naglalakad siya palayo, hindi natinag si Veronica. At sarkastikong sinabing nasaktan siya sa mga salita nito. May paghamak na sumagot si Dietrich na wala man lang ni isa sa mga tauhan ni Lante ang marunong mag-asal ng maayos. Bigla namang naisipan ni Ulrich na ipaubaya kay Veronica ang pag-aalaga kay Alphonse. Naguluhan siya rito dahil sa misteryosong pagbanggit nito tungkol sa gulo sa pagitan ng magkakapatid na labis niyang ikinaintriga. Nagtanong si Dietrich kung talaga bang may pakialam ang kapatid niya. Pagkatapos niyon, sinaktan niya ang ating mga bida. Tiningnan ni Veronica si Alphonse nang may pandidiri, habang sumisigaw ito sa sakit. Kitang-kita sa mukha niya ang tuwa dahil sa nararamdamang superioridad. Inakusahan si Alphonse ng pagtataksil kay Ina Leatrice dahil nakakuha ito ng mataas na marka. Puno ng galit, ipinagtanggol ni Alphonse ang sarili at sinabing siya ang paborito ng kanilang ina. Tinanggihan ni Veronica ang mga sinabi niya, at sinabing kahit may nararamdamang pa siya para sa kanilang ina, nakagawa na siya ng sariling koneksyon at naniniwalang malabo ng maging pinuno si Alphonse. Sa kabila ng mga nangyayari, nanatiling malamig si Veronica, naniniwalang ang isang mahinang tao na tulad nito ay walang karapatang maging pinuno. Nanganganib din siya pagkatapos tamad na umiwas ng tingin sa kanya. Iniwan niya ito ng may kaunting kasiyahan, kumbinsidong mananatiling lumpo at walang silbi si Alphonse sa loob ng mahabang panahon. Hinanap ni Veronica si Anisa, determinadong kumilos ng mabilis at direkta. Nagtataka si Veronica kung talaga bang nakababatang kapatid ito ni Dietrich. Samantala, masayang sinalubong ni Anisa si Ulrich, tuwang-tuwa na dinalhan siya nito ng tinapay, habang hinahangaan kung gaano na ito kalaki.
Nagtago si Veronica sa likod ng puno, maingat na binabantayan si Anisa, na mukhang ordinaryong bata lang naman sa paningin ng iba. Dahil nakaramdam ng hinala, lumapit si Anisa sa puno at nagtanong kung may tao ba roon. Noong sandaling iyon, kinakabahan si Veronica. At napagtantong hindi siya dapat makita rito habang nagtatago sa dilim. Pero ang matalas na pangamoy ni Anisa ay agad nakaramdam ng pagbabago sa paligid. May pagdududa siyang nagtanong, wala namang dapat na tao rito, di ba? Lumabas si Veronica mula sa pinagtataguan at biglang sumulpot sa harap ni Anisa na napatalon sa gulat dahil sa biglaang pagpapakita nito. Habang nagbibitaw ng mga salitang pambati, ngumiti ng bahagya si Veronica at nagpakilala bilang si Veronica Lagrange. Nakilala naman ni Ana si Veronica bilang anak ni Lante at hangang-hanga siya sa ganda nito. Inakala niyang isa itong matapang na pinuno, pero sa halip, nakakita siya ng isang malambing at kaakit-akit na babae. Nararamdaman ng lahat sa paligid ang aura niya, na tila ba nakakagaan ng loob pero puno ng misteryo. Ikinumpara nila siya sa liwanag ng buwan, at sinabing para siyang ang buwan mismo. Inilarawan sa video ang isang samyo, na tila malungkot at amoy damo. Naguluhan si Veronica at tinanong si Ana kung anong ibig nitong sabihin. Paano raw magiging malungkot ang isang amoy? Baka raw amoy ito ng isang makamandag na rosas, mungkahi ni Veronica. Pero iginiit ni Ana na hindi naman ito lason, kundi sadyang malungkot lang. Kumikinang ang mga mata ni Ana habang iniabot kay Veronica ang isang pirasong tinapay na bigay ni Ulrich at sinabing isa itong tunay na sarap. Nakangiti si Ana habang hawak ang pinakamasarap na bahagi ng tinapay na galing kay Ulrich. Wala nang hihigit pang pampasaya kaysa sa pagkain ng masarap, ang nakakumbinsi niyang sabi. Pero nag-alangan si Veronica, hindi. Napaisip si Ana kung dapat ba niyang ibigay ang lahat kay Veronica kasi alam niyang napakamahal ng tinapay sa loob ng palasyo ng Diablo. Pero tumanggi si Veronica at sinabing hindi naman niya gusto ang tinapay. Kaya kinain na lang ni Ana ang lahat mag-isa habang naaalala ang turo sa kanya ni Dietrich. Na huwag nang magtanong pa sa pangalawang pagkakataon. Noong paalis na si Veronica, hindi lubos maisip ni Ana kung bakit pa ito dumaan kung aalis lang din naman. Agad-agad. Naiwan lang siyang tulala at naguguluhan. Naalala niya ang napakalungkot na pakiramdam na bumabalot kay Veronica at napagtanto na noon lang siya nakakita ng ganoon katindi at katapat na kalungkutan. Alam ni Ana na malamang hindi na niya ito muling makikita pa. Pero habang nakaupo sila ni Ulrich sa hardin, bigla na lang sumulpot si Veronica sa harap. Anila? Biglang napansin ni Veronica si Ulrich, at sa tingin pa lang niya ay napatalon sa gulat sina Ana at Ulrich. Agad na humarang si Ulrich sa harap ni Ana para protektahan siya kay Veronica habang nanininig na nagtatanong kung bakit ito nandoon. Ngumiti lang ng misteryoso si Veronica at nagbirong si Ulrich daw. Hindi masamang matuto ng kaunting kagandahang asal. Muling itinanggi ni Ulrich ng may tensyon ang katotohanang magkamag-anak sila ni Veronica dahil hinala niya ay may masama itong binabalak. Naguguluhan naman si Ana sa naging reaksyon ni Ulrich at nag-aalangang bumati kay Veronica. Si Veronica naman ay sumagot sa bati at kaswal na nagtanong kung kumusta na sila, na sinagot naman ni Ana ng, "Hello po, ate." Si Ulrich naman, galit at nakakunot ang noo, binalaan niya si Veronica na huwag kakausapin si Ana. Pinagbibintangan niya ang babae na may masamang balak manakit dahil wala si Dietrich para humadlang sa kanya. Hindi nag-atubili si Veronica na kumpirmahin ang mga hinala ni Ulrich, kung hindi dahil sa pag-aalala nito, hindi sana siya pupunta sa palasyo. Nanatiling matatag si Ulrich, pero sinagot lang siya ni Veronica ng mga simpleng kasinungalingan. Si Ana, sa kabila ng tensyon sa paligid, ay lumapit kay Veronica ng may init at malumanay na ngiti. Marahan niyang hinawakan ang daliri nito, nag-alok ng tinapay, at nagtanong kung naparito lang ba siya para kumain. Sinigawan ni Veronica si Ana at pinagbintangang may balak itong pumatay, pero niyakap lang siya ni Ana habang nakangiti dahil naramdaman nito ang isang mabuting aura. Pinaghiwalay sila ng pilit. Nagbabala tungkol sa panganib na dala ni Veronica, pinag-usapan nila ang tunay niyang pagkatao. Lumabas na. Sinira ni Veronica ang sarili niyang pamilya at sumapi sa mga Lagrange. Punong-puno ng kawalang pag-asa si Veronica. Sinipa niya si Ulrich, sinusubukang labanan ang nagngangalit na emosyon sa loob niya. Naging kasing pula ng dugo ang kanyang aura ng ang demonyong si Aemon ay lumitaw sa malapit, at agad nitong napagtanto na naparito siya na may layuning umatake. Si Ulrich. Umatras siya at ipinatawag ang halimaw niyang si Aemon para harapin ang demonyo ni Veronica. Hinawakan ni Ulrich ang braso ni Ana para sana ilayo ito sa kapahamakan, pero buo ang loob ng bata na itigil ang labanan. Buong tapang na humarang si Veronica sa pagitan ng dalawang halimaw, at sumigaw ng malakas para agad silang patigilin sa pag-aaway. Iminungkahi niya na mas mabuting dalhan na lang siya ng mga ito ng tinapay. Maya-maya, nagtampo si Ana at Mumuso, na nagpapakita ng kanyang pagkadismaya. Umupo si Ana sa tabi ng fountain, malungkot na nakatingin sa
Pagkain na inilapag niya sa lupa, habang nakaramdam ng matinding inis. Nilapitan ni Veronica si Ana at binigyan siya ng isang makaron. Nang tanungin kung nakatikim na ba siya ng ganito, baka sa mukha niya ang kuryosidad at interes. Hindi naman mapigilan ni Ana ang kanyang tuwa. Halos maglaway siya nang mapagtantong may makaron sa harap niya. Sabik niyang iniabot ang kanyang kamay para kunin ito. Puno ng galak siyang tumingin kay Veronica, sinusubukang alamin kung para sa kanya ba talaga ang makaron na iyon. Pagkakagat sa makaron, napaiyak sa tuwa si Ana dahil sa sobrang sarap nito. Nagulat si Veronica at tinanong kung bakit umiiyak si Ana. Ipinaliwanag ni Ana na napakasarap lang talaga nito. Habang namamangha si Veronica. At nagtataka kung paano kaya pinalaki ni Dietrich ang kapatid niya, biglang sumulpot si Ulrich, na may dalang malaking balot. Agad na napansin ni Ulrich na kumakain ng matatamis si Ana at mabilis na tumakbo palapit para balaan ito, sa takot na baka may lason ang pagkain. Natatarantang pinagsabihan ni Ulrich si Ana na huwag kumain yon, pero nakain na ito ni Ana at nakangiting tiniyak kay Veronica na talagang napakasarap nito. Sa taranta ni Ulrich, pinagalitan niya si Ana sa pagkain ng matatamis at nagtataka kung gutom na ba talaga ito. Pero ngumiti lang. Nang may pasasalamat si Ana kay Veronica para sa masarap na pagkain, na tila ba hindi napapansin ang pag-aalala ng kasama. Nag-alok pa si Veronica ng dagdag na pagkain, pero madiing tumanggi si Ulrich at sinabihan si Ana na huwag nang kumain pa. Hawak ang isang espada, naglakad si Ana ng pasulong. Iniisip ang kasalukuyan niyang kalagayan, nalulungkot dahil wala siya, pero desidido pa rin siyang paghusayan ang paghawak ng espada. Hindi siya tinatantanan ng mga iniisip tungkol sa hinaharap. Ano na ang susunod niyang gagawin? Natatakot siyang baka mangyari ang lahat base sa takbo ng orihinal na kwento, kung saan itataboy siya matapos gamitin ang kanyang mga kakayahan. Paano kung hindi niya kayanin ang mga batang nakipagkontrata sa mga demonyo? Napaisip si Ana kung bakit wala pa ring resulta ang sagradong halaman ni Joseph. Kasabay nito, siya ay nagbabalak na makipagkontrata sa Shadow Demon. Dahil sa kanyang ugali, hindi siya naging Demon King kahit napakalakas niya.